Taglamig noon at mabigat ang ulap nang muling bumalik si Marco sa lumang baryo ng San Gerardo. 13 taon na ang lumipas mula nang lumisan siya, takot at taimtim, dala ng lumang paniniwala at mga kwentong hindi niya nais marinig noong bata pa siya. Ngunit ngayon, dahil sa pagkamatay ng kanyang ina, napilitan siyang bumalik upang asikasuhin ang mga natirang gamit, lalo na ang bahay na tinatawag ng mga taga-Balyo na Bahay Luntian. Palaging mapusyaw ang kulay ng bahay na iyon, kahit anong pintura ang gamiting panayos. Sabi ng mga matatanda, iyon daw ay dahil kinabitan ito ng sumpa noong unang panahon, nang may batang biglang nawala roong padaan sa hating gabi. Mula noon, hindi na tumitino ang kulay at may mga alingawngaw ng boses na naririnig tuwing takip silim. Pagdating ni Marco, agad niyang naramdaman ang lamig mula sa sahig kahit araw. Pumasok siya at bumulaga agad ang amoy ng lumang kahoy, halo ang tila bulok na bulaklak. Tiningnan niya ang paligid, mga lumang larawan ng kanyang ina, lolo at siya mismo noong bata. Lahat parang may aninag na usok sa background. Pinadaanan niya ang tingin sa salamin sa sala at saglit na'y may nakita siyang figurang bata sa likod niya. Ngunit nang lumingon siya, wala namang tao. Nag-umpisa siyang maglitpit. Isang lumang baul ang sumalubong sa kanya sa silid ng kanyang ina, bagamat alam niyang dati niyang itinapon iyon. Nang buksan niya, puro mga lumang sulat at journal ang laman. Halos hindi mabasa, ngunit makikita ang paulit-ulit na guhit ng isang bata na umiiyak sa tabi ng bintana ng Bahay Luntian. May mga linyang nakasulat ng magulo na ang ilan ay, "Huwag mong palapitin ang gabi dito," at "Hindi siya umaalis hanggat hindi natatapos ang siklo." Kinagabihan, binalikan niyang matulog sa bahay para matapos agad ang paglilinis. Ngunit pagsapit ng alauna, napukaw siya sa mga yabag mula sa sala. Mga yapak ng bata, paikot-ikot at parating nasusundan ng mahina at garalgal na halakhak. Tumayo siya, kinuha ang flashlight at sinalubong ang tunog. Sa sala, nakita niya ang salamin na lumalabo at nagpapakita ng mga maliit na aninong naglalaro. Biglang tumambad sa liwanag ng flashlight ang figura ng batang lalaking maputla, may dugo ang palad at namumugto ang mga mata. Hindi gumagalaw ang bibig, ngunit naririnig niya sa isip ang tinig. "Bakit ka bumalik? Hindi pa tapos ang gabi." Napatakbo siya ang palayo, ngunit bawat pinto at bintana ay parang nabubura mula sa isip. Palaging bumabalik siya sa sala, nakaharap ang salamin. Habang umiikot siya, lalong dumadami ang mga aninong bata, mga nilalang na pinagtagni-tagni ang itsura, may nakabukol sa leeg, may dugo ang kamay, may nakapatong na bulaklak sa bibig. Biglang bumukas ang lumang baul sa harap niya. Mula rito, lumabas ang usok na tila buhay. Unti-unting bumalot sa silid hanggang mapuno ang paligid ng mga bula ng ingay, halinghing, hikbi at mahihinang, "Tulungan mo kami." Itinapon niya ang flashlight, pilit na hinahanap ang pinto, ngunit sa bawat hakbang ay lumalakas ang halakhak at lumalapit ang mga anino, hanggang sa naramdaman niyang mahigpit nang nakakapit ang malamig na kamay sa kanyang balikat.
Sa salamin, nakita niya ang sarili, ngunit imbis na siya, ang refleksyon ay isang bata na, maputlang mukha, namumumula ang mata, at bagamat walang bibig, tuloy-tuloy ang tunog ng iyak na parang basag na kristal. Kinabukasan, natagpuan ng kapitan ng barangay ang bahay luntian. Nabukas ang pinto. Wala na si Marco. Taning ang mga larawan at ang baol sa sala ang naiwan. Muling napuno ng mga guhit ng umiiyak na bata at isang bagong figura. Isang lalaking umiiyak, may pagluha ng dugo, kasama sa siklo ng mga nawala sa bahay luntian. Sabi ng mga matatanda, huwag kang papalapitin ng gabi doon at huwag kang titingin sa salamin kapag ang hangin ay malamig. Dahil sa bahay luntian, bawat gabi ay may alingaw-ngaw ng mga kaluluwang na hindi pa natatapos ang kwento.